Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Isang away ng tatlong magkakaibigan ang nauwi sa pananaksak. Nasugatan po ang isang bading sa lungsod ng Pasay. Pinalayas daw ng biktima ang mga sospek dahil sa manoy pagdodroga. Nakatutok si Bon Aquino. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Sa kabila ng mga tinamong sugat sa mukha at kamay dahil sa pananaksak ng kanyang kaibigan, nakuha pang rumampa ng biktimang si Deo Balbuena alias Diwata sa tanggapan ng Pasay City Police Station kagabi. Kwento ng biktima, pinapaalis daw niya ang dalawang kaibigang sina Eduardo Montel at Danilo Lucas na nakikituloy sa kanya matapos daw niyang mabuking ang mga ito na gumagamit umano ng illegal na droga. Kasi minsan nahuli ko silang nagpa-fadation doon sa ilalim ng tulay, sa kung saan ako nakatira. Sinabihan ko sila, maghiwalay muna tayo kasi madamay pa ako, sabi ko. So ayaw nilang umalis. Nagalit daw ang mga suspect hanggang sa magkasakitan silang magkakaibigan na nauwi sa pananaksak ni Montel sa kanyang mukha gamit ang cutter. Ako po yung kaaway muna, so nagbuno po kami sa ilalim ng tulay. Hindi niya po ako kinaya kaya bumunot na po siya ng sandata. Tumalon po ako sa tubig. Arestado mga suspect na itinanggi ang paggamit umano nila ng illegal na droga. Nasa mukha ko yun, tingnan yung mukha. Wala sa mukha ko yun, sir. Sa mukha niya, tingnan niyo po. Oh. Nagpapag-session daw kayo doon? Hindi po totoo yan, sir. Pero aminado silang galit sila sa biktima dahil sa pagpapaalis nito sa kanila. Papalisin niya kami doon sa ilalim ng tulay. Wala nagmamayari ng tulay. Salamat pa nga siya, yan lang nangyari sa kanya. Siguro nababagay kayo sa kulungan kasi mga kriminal kayo, yon. Tingnan mo ginawa mo sa akin, ang ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. Maharap sa reklamo attempted homicide si Montel habang illegal possession of bladed weapon naman ang kakaharapin ni Lucas. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Wala akong kwenta, kuya. Hindi na ako po pwede Iwan mo na ako dito. Wala akong kwenta, kuya. Pinagpiyastahan ng mga netizen sa social media ang post na ito ng isang nagpakilalang pinsa ng biktima umano ng cellphone snatching sa barangay Old Balara, Quezon City. Ang lalaking nasa litrato, nakilalang si alias Iking. Ayon sa post, inagaw ng suspect ang cellphone ng kanyang pinsan habang naghihintay ng masasakyang jeep. Kahapon, isa na namang babaeng biktima ang lumantad at nagsumbong sa barangay matapos ma-snatch ang cellphone. Natandaan daw ng biktima ang itsura ng suspect pati raw ang malaking tato sa kanyang kamao. Positibo niyang kinilala si alias Iking sa post sa Facebook. Nagsiselfone ako nung umaandar yung jeep. Tapos maya-maya biglang nung nasa harap na po kami ng malapit sa footbridge, bigla niya pong hinila yung cellphone ko. Dahil nakilala ng biktima, agad hinanap ng mga tanod si alias Iking na nahuli sa mataong lugar sa barangay Old Balara, Quezon City. Bukod sa pangangatawan, nakilala agad ang suspect dahil sa malaking tattoo sa kamao. Hindi na recover ang cellphone ng biktima pero nahulihan ng suspect ng dalawang plastic ang hinihinalang shabu. Matagal na ito pinaghahanap kasi masyado tong sikat na snatcher Hindi na nakatanggi ang suspect ng kausapin ng kapitan at di napigil ang pag-iyak dahil sa sama ng loob sa kapatid na kasama niya nang dalhin sa barangay hall. Kuya, wala akong kwenta, kuya. Hindi na ako po pwede Iwan mo na ako dito. Wala akong kwenta, kuya. Maging ang mga pulis ng QCPD Station 6, kilala ang suspect na sangkot daw sa akyat bahay, cellphone snatching at pang-hold up. Naaresto na siya noong 1 taon. Dala lang ng pangangailangan, kuya. Cesar Apolinario, nakatuto, 24 oras. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. How much is the land area of Antipolo unused? Good for farming of marijuana. Marijuana can produce plastic that decays in 90 days. Marijuana can cure cancer. Nakapwesto na sa magkakahiwalay na posisyon ang mga undercover police officer. Kabilang na ang kumukuha ng video na ito bago pa man dumating ang target na nakipagkasundong i-deliver ang marijuana sa parking lot ng isang commercial establishment. Sa gilid ng pader, sandaling nakipag-usap ang target sa police asset at sa undercover police officer. Iniabot ang marijuana at nang ibigay na ng pulis ang marked money, nagpakilala ng pulis ang tumanggap ng pake-paketing damo at isinagawa na ang pag-aresto sa 25 anyos na si Albert Mangapit, isang call center agent.
I'm very sorry for what I've done. Again, I'm ashamed. Nabawi kay Albert ang marked money at ang iniinalang talbos ng marijuana o kung tawagin daw ay top buds. Mas mahal daw ito sa pinatuyong dahon ng marijuana at mas mabili dahil mas swabe raw ang tama ayon sa Anti-Illegal Drugs Unit ng Antipolo Police. Magaling din dahil lang kinokontak niya yung mga medyo kabisado niya na. Yung mga estudyante, yung isang asset nga natin, ganun din nagumpisa na gusto mo, kakaiba to, mga ganyan. Kasi ito yata yung top buds, yung ginagamitan nila ng pipe. Ayon kay Albert, sapat naman ang sinasahod niya bilang call center agent. Pinasok lang daw niya ang pagbebenta ng marijuana para makalikom ng pondo. There's a lot of things you can do about money earned from that. Kush, 1.5 M per kilo. Maybe I can change the Philippines, like run for politics. Dapat ay hindi raw ikinukulong ang mga gaya niyang malinis ang intensyon. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. How much is the land area of Antipolo unused? Good for farming of marijuana. Marijuana can produce plastic that decays in 90 days. Marijuana can cure cancer. Pero ayon sa Antipolo Police, putok na ang pangalan ni Albert. Kapwa raw niya call center agents at mga mag-aaral ang kanyang mga parokyano. Hindi siya nakalis, pero ito yung tinatawag naming newly identified siya. Yung mga more on mga street pushing. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ate! Ba't ang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious ba? Imbis na hulihin, tinulungan ng mga pulis na makahanap ng matutuluyan ang mag-inang tila naligaw at tumambay sa Pasay. Pero ano nga kaya ang nangyari sa mag-ina? Maaksyon si Gary De Leon. Nag-aabang sa may Taft Avenue sa Pasay ang private shuttle driver na si Julius Dicena nang sumakay ang isang babaeng may kalong na sanggol. Hindi naman daw sila kasama sa mga nakatokang sunduin ni Dicena, kaya agad niyang pinababa ang mag-ina. Pero bigla na lang daw umiyak ang ginang. Doon ako sa Manibela, sarado naman mga pinto ko. Hindi naman siya nakalak kasi hindi naman to manual lang to eh. Binuksan niya yung pinto, bigla umupo dito. Kaya sabi ko, bakit? Umiyak na lang bigla. Hindi nagpatinag sa pakiusap ang babae. Ilang saglit pa, nakatulog ang babae sa kanyang kinauupuan. Ate! Ba't ang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious ba? Sa puntong ito, nagpatulong na rin ang driver sa mga pulis. Pero nang mag-iiyak ang batang kalong ng babae, naawa na lang ang mga parak at binigyan sila ng tinapay. Inutusan na rin nila ang driver na ihatid sa barangay ang mag-ina. Pero pagdating sa opisina ng barangay 70, tumanggi ang tanod na kupkupin ang mag-ina. Hindi namin sakop yan. Ang sakop namin yan, pwede namin kasi kasenso. Dadali namin sa kabila yan. Mismo sa bahay lakap yan. Sunod na nagdesisyon ng mga pulis na dali na mag-ina sa bahay silungan sa Naiya. Tatanggi pa sana ang pamunuan ng shelter, pero kumaripas ng paalis si Dicena. Pinakiusapan na lang ng Women's Desk ang bahay silungan. Nakupkupin muna ang mag-ina habang iniimbestigahan ng tunay na nangyari sa mga ito. Sa sino mang makakilala sa ginang, maaari mang pag-ugnayan sa Pasay PNP. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5.